lahat. So ngayon, nakapag-almusal na kami, maliligo. Magpapababa muna ako ng kinain at bago maligo. At magbibidyo-bidyo muna tayo sa magandang umaga. Walang kabalak-balak maligo dyan yung isang matanda. So kailangan niyang maligo guys. Kasi pala guys, pag ooperahan ka kahit mata lang, kailangan mong bago umalis kahit katawan lang liguan. Kaso siya, maliligo talaga siya, no choice siya. So preparing kami para papuntang eye center. So kinakabakabahan naman ako, pero hindi gaano. Parang ako yung natanggalan ng katarata at glaucoma. Ayan, mag video muna tayo guys, para naman relax muna bago maligo. Ayan guys, si Inday ay nakaligo na, tapos nang maligo at yung isa dyan susunod na rin maligo. So mag-aayos-ayos na tayo at palapit ang oras. Ang bilis lang ng oras eh. So medyo matagal kasi ako maligo kaya ako nauuna. Mag-aayos-ayos muna si Inday. Nagusot ang damit ni Inday. Hindi ko hinanger kaya gusot na gusot eh. Sa pagkatupi. Plancha naman gusot pa rin. Naligo, may morning star pa ang mata. So hayaan mo na yan. Matatanggal din yan. So maya lang kaunti aalis na. At malapit lang naman ang eye center dyan. Isang sakay lang. Siguro mga lang eh. Mga 5 minutes. Maghahanap nga pala ako ng pagkain guys. Kasi anong oras na? Alas 6 na. Hindi pa kami nanananghalian yun. So damay-damay kami. Kasi si Modra nagfasting siyang 8 o'clock. Until now hindi pa siya nakain. At nanginginig na siya. So kasasalang lang sa kanya sa operating room. Ngayon, hahanapan ko siya daw ng lugaw. Maglulugaw siya at yung isa naman doon ay maghahanap ako ng sabaw at gusto niya ng sabaw. So, nag-iikot ako guys, ang hirap maghanap. Si busing ko nga pala, iniwanan ko sa may South Star. Kasi mahirap naman isama-sama dyan. Hindi namin kilala gaano dyan ang tao. So, iwanan ko muna siya sa South Star kasi may guard doon. Ako ang maghahanap ng pagkain. Kasi iba't ibang putahe ang gusto nila. Mayroong lugaw, mayroong sabaw. Ako hindi na siguro ako guys. Magtitinapay na lang ako. Ay hindi, kumain na pala kami sa Bigs. Yung paborito niyang fast food talaga, Bigs. So kami ang kumain na ng hapunan. Pero hindi kami na nanghalian. Nagdamay-damay kami ni Mama. Kasi si Mama, Diyos ko po, kung makikita nyo guys, at bawal man mag-video sa loob, nakalagay doon automatic, bawal daw ang camera. So, hindi ako makapag-video. Kulang na lang magwala yung matanda sa loob at hindi siya nakakakain pa. Anong oras na? Alas 8, alas 7. Siguro kakain yun, mga alas 9 na. Nag-fasting siya eh. Ang hirap pala pag tatanggalan ka ng katarata. Kahit katarata lang, akala ko ba ang nagpa-fasting yung operahan ka sa katawan, yun pala. Kahit sa mata lang, kailangan mo mag-fasting. Now, ngayon parang iiyak na yung matanda sa gutom. Ipe-prepare na namin ang lugaw. Ako ikot ng ikot, wala akong nahanap dyan na lugaw. So, ang gusto pa naman nun ay Republic ng Pilipinas ay ng lugaw pala. So, maghahanap ako. Wonton na naman ang nakita ko kasi. Ayaw niya daw ng wonton. Kasi pansit yun. Ang gusto niya lugaw. So, mag-iikot tayo. Maghahanap tayo. Nakakita na nga ako guys ng lugaw. Tingnan natin kung masarap to at walang Republic dito. Lugaw lang talaga siya. Bukas hahanapan ko siya ng Republic. Baka makakuha ako. So, nabibingi pa si kuya. Maingay kasi dyan guys, sobrang ingay.
Kasi sobrang daming tao, daming namimili, ang daming tao. Ngayon, samahan nyo kami guys, kami uuwi na at nakabili na akong lugaw. Ay, hindi pa pala, yung sabaw pa pala nung isa, naghahanap siya ng sabaw. So, ngayon, hanap siya ng sabaw. Maghahanap pa din ako ng sabaw, hindi na ako kakain. Kasi nga, nabusog na ako. Binawi ko kasi walang tanghalian, walang tubig. Wala rin kaming inom ng tubig kasi si mama guys, kahit tubig, wawal. Simula alas 8 ng umaga, hindi na siya uminom ng tubig, hindi na siya kumain. Hanggang ngayon, sa mga oras na to, mag-aalas 7 na, wala pang laman ang tiyan niya. Hindi man pati siya pwedeng magutom at nagme-maintenance yan. So, titingnan natin mamaya guys, mag-update ako kung anong resulta ng operasyon niya. At nauna kaming umuwi at parang ako yung unang kakatayin. Pakiramdam ko akong kakatayin eh. Umikot si Inday at walang nakikitang sabaw. Sa sobrang dami ng pagkain, hindi ko na alam kung anong bibilhin ko. Yan nga, nakakita ako ng dyan, ng sinigang. Magsigang na lang. Ang sinigang guys ay pork chop pala. Gagayahin ko nga yan, pork chop, sinigang. So may dumating na ulam, kaso naman gata ay, baka tayo mag-ano niyan. Panay pa naman ang alis natin, araw-araw na alis. So, sabaw na lang talaga at kanin. Kasi nga, yun lang ang bilin sa akin ng aking kasama. Yan. Kakakuha na nga guys, babalikan na natin si Busing at nag-aantay na si Busing sa kabilang kalye. Di ko na dyan isinama at daming tao. So, ngayon, magtatawid ako at pupuntahan ko na yung isa. Para makauwi na kayo, makapagpahinga na kami. Masakit na yung aking paa at balakang. Dinudugo pa si Inday, sobra. Kaya nauna na kami, mauuna na at yung building na yan, nandyan si mama guys, yung natutumpok na yun na building. At sa mga oras na to, hindi pa sila nakakalabas at nakahiga pa siya, nakakabitan pa siya ng mga aparato sa katawan. So, kaya, mauuna na kami. Pupuntahan ko na si Busing dyan. Tatawid tayo dito sa South Star kasi nandyan siya nag-aantay. At yun pa naman mainipin. So, ngayon guys, pauwi na nga kami. At nakapag-tricycle na kami. Dyan nga pala ako guys bumili sa food park. Talagang daming pagkain. Nakauwi na pala kami guys. Ayan, nakaiwan sila mama doon. Ngayon nasa hotel na kami. So, nagkukontak-kontak na lang ako kay sis. Kasi kung anong update, nag-update na lang ako kung anon si mama, kung natuloy ba o ano. Ngayon, parang nag-message siya sa akin. Di ko sure kasi ang hina ng signal niya, mahina din ang signal ko na parang hindi matutuloy yung operation, pero nakakabita na si mama ng lahat-lahat, aparato sa katawan, dextrose, naturukan na siya, marami ng patak sa mata niya. Aywan ko lang, aantay natin ng update maya-maya guys, kasi hindi ko na makontak yung kapatid ko. So ngayon, hindi man ako pwedeng bumalik doon, kasi nga gabing-gabi na, antayin ko na lang sila, mag-aantay ako sa baba. Pupunta akong lobby kasi nga parang ninervyos yung matanda. Baka hindi kayanin, nagutom, nervyos, parang hindi ko alam. Hindi ko gaano maintindihan yung niya yung contact niya sa akin, yung sagot niya. Kasi naputol, mahina daw ang signal niya. Kaya abang-abang na lang guys. Tingnan natin mamaya. So, kinakabahan pa rin si Inday nyo. Pero laban lang. Ayan nga guys, sa mga oras na to, nag-aantay pa rin ako sa baba. Pero wala pa rin sila. So, hindi ko rin makontak. Hindi nagre-reply yung kapatid ko. Hindi na rin ako makapasok sa building. Gawa ng pag-alis namin, sinara na yung building.